Magandang araw, CCR family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Michelle Obligacion mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Michelle. Salamat po sa inyong mensahe para sa ating lahat. Para po sa unang katanungan natin, galing po sa mga audience natin at churchgoers po. Bakit madalas na ang God's best ay hindi ayon o taliwas sa gusto ko? Ayan. Kasi alam niyo po, sa Biblia sabing ganoon, that the flesh, the desire of the flesh is always contrary to the desire of the Spirit. Nakasanayan nating mabuhay ayon sa kagustuhan ng ating laman. Yung kagustuhan ng Diyos, hindi nating kinasanayang bagay. And bukod pa ron, maikli lang ang ating kaalaman. So yung alam lang natin, yung kasalukuyan. So what is pleasurable today, yun ang ating gagawin. Pero hindi natin nakikita yung mahabang palatuntunan ng Diyos na abot sa kawalang hanggan. So yun ang saklaw ng Panginoon Diyos. Kaya minsan, nagmamadali tayong agad na. Kaya ayaw natin itong matagal na biyahe. Gusto natin, agad, tapos na agad. Ganyan. Parang nag-aaral. Gusto mo agad, tapos na, graduate na. Pero hindi ganun ang buhay Talagang ito ay preparasyon ng Diyos para sa kawalang hanggan. Kaya tutulman tayo, mas alam ng Diyos anong tama at mabuti para sa atin. Ayan, kailangan nating manampalataya at magtiwala sa nakikita ng Diyos. Okay, sa pangalawang question naman po natin, bakit nahihirapan o mabigat sa kalooban ng tao ang sumunod sa paraan ng Diyos? Yan, tulad ng kanina, di ba, taliwas sa gusto natin, lalong mas mahirap yung paraan ng Diyos. Kasi nga, kung naalala ninyo, this world has been turned upside down. Kaya pabaliktad. Kaya, di ba, kunyari kung yung barko baliktad, in your mind, yung orientation mo, para kung nalubog yan na pabaliktad, ang orientation mo, umakyat. Ang problema, habang umaakyat ka, lalo ka palang lumalalim. Kasi baliktad nga Di ba? Kaya, kailangan sundin mo yung paraan ng Diyos. Kaya katulad na sabi ng Panginoon, kung gusto mong umangat, magpakumbaba ka. Kasi baliktad nga yung mundo No? Parang, parang baliktad. Kung kailan naman nagpakumbaba ka, yung pala, paakyat ka. Parang ganun. Kasi yung orientation, alam ng Diyos kung ano yung tamang orientation. So, yung gusto natin, nahihirapan tayo kasi meron na tayong naisip na ito ang tamang paraan. Ito na yung nakita kong paraan. Pero sabi ng Lord, hindi, mas alam ko yung tamang paraan. And tested na yan. Kaya naman, yung mga sumunod sa paraan ng Diyos, pakikita mo, ang ayos ng buhay. So yun sila na lang tingnan mo. Di ba? Kaya binigyan na tayo ng Hall of Fame ng Faith, di ba? Sa Hebrews 11. Para alam na natin kung ano yung naging resulta ng kanilang pagsunod sa Panginoon Diyos. Ayan, meron tayong susundan na mga warriors or heroes of the faith natin. Praise God. And for our last question, ano po masasabi niyo dito? Mas spiritually matured ba ang isang tao kung siya ay mas matagal manalangin o di kaya mas malalim yung mga ginagamit na salita sa panalangin? Nako. Naalala ko, minsan nag-attend ako sa isang prayer conference. May mga kasama akong youth pastor ako nun. Sabi nila, mayroong nagkwento doon na nagpe-pray siya 2.5 hours, kanyan 5 hours. So tinanong nila ako, kayo po, gaano katagal kayo mag-pray? Kasi sabi niya, kasi si sister ganito, yung pastora, sabi niya, 5 hours. 2 hours and a half. Sabi ko, I pray without ceasing. Now, ano kung ibig sabihin? Ang spiritual maturity, hindi nakukuha sa dami o sa haba ng oras ng panalangin. Ang totoo niyan, maya't maya nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kaya nga pray without ceasing kasi every moment, pwede mo naman siyang kausap Diba? Hindi naman yan sa isang oras lamang na panalangin. Kaya minsan, kaya lang din napapahaba kung nakaranas ka ng panalangin. Minsan talaga may mga oras na, kumbaga sa naka-in the zone ka. Hindi mo na mamalayan ng oras. Merong ganoon. Pero hindi yun nasusukat sa haba. Kasi pwede namang maghapon ka nagpe-pray dahil memorize mo na nga dahil paulit-ulit mo na sinasabi. Pero ang tanong, nakatagpo mo ba ang Diyos? So ang pinaka-importante na nakatagpo mo si God, na you were able to be in His presence and enjoy Him. And talaga masasabi mo, Lord, you are enough. Kahit na hindi nasagot yung prayer ko, you are more than enough. Yun ang talagang malalaman mo na you are growing matured sa iyong relationship kay Jesus. Praise God for that. So ang sukatan ay ang presensya ng Panginoon. Na-encounter ba natin siya?
Maraming salamat po, Pastor Bong. Pero bago po tayo magtapos, ang ating mid-year prayer and fasting week na pinamagatang Undefeated, the Victorious Prayer Life ay mangyayari ngayong July 3 to 6. Iniimbitahan namin kayo to pray and fast kasama namin face-to-face dito sa CCF Center o sa mga CCF satellites na malapit sa inyo. Ito'y magaganap tuwing gabi mula Miyerkules hanggang Sabado 7 p.m. Magkita po tayo doon. And that's it for Sunday Fast Track. God bless you.